Hello guys, kumusta kayong lahat? Welcome back sa aking channel. Sa bidyong ito ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Daraga Albay. Pinadala po ni Danica Lanera. So ang problema po pala nito guys ay backjob ko na po ito. Bakit po ito bumakjob? So dati ko na po siyang inayos at bumalik ngayon nagpapagawa siya ulit. Dahil mayroon na naman palang ibang problema. So ito po yung naging problema niya. Kapag sinarge lang po siya nag-on. At meron marami po itong problema bago ito naayos. So panoorin nyo na lang po ang full video. So ayan guys, ito lang po ang naging problema. Dati po inaayos ko ito, patay, deadbot. So ngayon, nakaraang taon pa po ito inayos nung May at bumalik ito ngayon. So hindi naman daw niya pinaayos sa iba pero nalaman ko na pinaayos niya ito sa iba. At ayan, mamaya malalaman nyo po. So ang sabi niya, dito ko lang daw pinagalaw sa akin. Pero hindi niya alam na nalalaman ko pala na may pinaayos na iba. So, ayan, mamaya malalaman po natin kung ano po ang naging problema. So, ayan. So, una gagawin natin dahil kidlat lang po ang nakikita. Drain ang battery, hindi nagtutuloy. At dati namamatay, nagbubutlop hanggang natuluyan. So, ayan, kung napapansin niyo po guys, nabuksan na po talaga ito dahil meron na pong kulang na ito na isang screw. Bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyo. Alam ko, kompleto po ang screw nito dati, pero pinaayos pala niya sa iba. So, nalaman ko po ito dahil nung tinanong ko siya, ang sabi na hindi naman daw niya pinayos sa iba, pero nalaman ko na ito ay pinalitan na ng LCD. At ayan, sinubukan ko muna siya ng battery kasi ang sabi niya nagbubutlop lang. So ayan, ito po yung isa pang issue nung naayos ito. Nagpa-fast boot siya, nag-auto fast boot. So nilagyan ko siya ng bagong battery na may laman at nag-auto fast boot. Kanina, ang problema niya ay drain lang siya, nakikita natin yung kidlat. Ayan, ang gagawin ko nito, i-troubleshoot ko at iti-test ko ito. Ayan, hindi ko po kinabit ang board ng maayos dahil may problemang iba. Kung napapansin nyo kanina, mayroong fast boot. Ngayon, nung inangat ko po yung board na hindi nakakabit mismo sa pinaka-flex niya, ay hindi na po siya nagpa-fast boot. Ibig pong sabihin, may tama ang volume down. So, ayan, itinis ko yung battery niya. Nung hindi ko po ikinabit yung battery, ayan, hindi po nakasalpak sa mainboard. Ayan, wala pong makikita ang kidlat. At kapag tinanggal mo naman, ayan, nakikita po yung kidlat. Nagbi-blink dahil hindi nakakabit ang battery. At kapag ikabit ko siya, ayan, yung old battery niya, wala kang makikita charging indicator. Possible nito na may tama ang pinaka-fusible resistance ng battery. So kung napapansin nyo po, wala na rin pong takip ang battery. Meron po yan gagaya ng dilaw na yung orange na nakita nyo. Ayan. So, tinanggal po yan dahil pinalitan ng LCD so hindi na po nabalik. So ayan, binalik ulit yung may laman na nakakabit ang board, nagpa-fast boot po talaga. Ibig sabihin po yan, may tama ang volume down. So ayun po ang sabi na hindi daw gumagana ang volume down. So mahirap po yan kapag nalubat, kapag i-charge mo siya, lalabas talaga ang fast boot kapag hindi yan papalitan. So ayan, ang unang ginawa ko po dito, ayan, inuna ko po paggawa ang battery fusible resistance. So, hindi naman po sira ang battery ng mga ganito. Dati ang ginawa ko dito, deadboot lang. Nung tumagal, ay nagpapatay-patay sa loob po ng lagpas taon na po ito. Nung nakarang taon po ito, nung May niya pinaayos. So, matagal na po talaga ito pinaayos. So, lagpas taon na po ito inayos. So, bumalik lang po siya dahil meron po talagang tama ang fusible resistance. So, hindi po yan ibig sabihin nung ginawa nating deadboot ay nagbabackjob tayo. So, iba na po ang problema. So, dito naman igagawin po natin na mababa lang po ang singil natin para naman mas makatipid ang may-ari. At ayan, yan po yung fusible resistance. So para hindi na po babalik at magkaroon pa ng ibang issue, ito na po ang last issue na gagawin natin. Ipagdikit po natin yan. So marami pong takot talaga dito. Maraming nagtatanong na, safe ba yan? Sobrang safe po yan. Ay guaranteed po, 100% po yan. Kapag ito po ang ginawa ng inyong mga cellphone na nagpapatay-patay, ay sigurado ako back to normal na po siya. Wala na po talagang sakit sa ulo. So ayan guys, ibinalik ko yung battery niya at i-test ko siya kung lalabas na ba yung kidlat kasi kanina hindi po talaga lalabas. So ayan guys, kung napapansin niyo po, kinabit ko na yung battery. So lumabas na po ang kidlat kanina, yung battery niya. Wala pong kidlat. Pag isalpak mo siya at i-charge mo, ngayon meron na. Ngayon dahil nakasalpak ng battery, so ayan, may iba pa pong problema. So ang dami po talagang problema nito. Ayan, sinubukan ko unlock yung switch, hindi po na-unlock. So may tama po ang flex nito. So yun po yung pangatlong sira na dumating sa akin. So ang paggawa po nito ay kailangan talaga palitan para gumana, mag-react ang power switch.
So possible nito na nabasa po ang kanyang cellphone kaya nag-short na po ang mga volume button, power flex, or yung power switch. So yan guys, connected po yan lahat. So ang ginawa ko dito una, pinalitan ko po siya ng power switch. So ayan guys. So kinabit ko yung battery. Ayan. At i-test natin kung mag-react ba ang power switch. So tusukin po natin ng tweezer. Ayan, i-ground po natin. At kapag gumana na, ibig sabihin okay. So ayan, i-test ko na po siya. I-ground ko na po yung tweezer. So ayan, kapag nag-ilaw, gumana na po ang power switch. Nag-react na po siya. So ibig sabihin, may tama din talaga ang power switch. Bukod sa power switch, pati din ang volume nito ay may tama. So ayan guys, palitan na po natin ang power switch. So, ang ginawa ko po dito, naghanap po ako ng original na power switch para mas tumagal siya at matibay. Kasi ang switch po ay laging bugbog po yan kapag ginagamit. Yan po yung unang nasisira talaga, yung power switch, kasi lagi po yan bugbog sa paggamit. Kasi dyan po ang ginagamit natin pag unlock, pag power on. Ayan guys, kabitan muna natin una ang power switch. So ayan, sa paggawa po nito, ang pinapabayaran ko lang po dito ay yung paggawa lang ng fuse sa boiler resistance, yung volume, at yung power flex dito ay free lang. So, hindi ko na po siya siningil. So ayan guys, kung napapansin nyo po, nagpa-fastboot talaga siya. Grounded talaga ang volume button. So, madalas po yan kapag nababasa, dyan po yan mag-short. Nag-uuto po, pindot po yan. So, ayan, gagawin po natin, kailangan din natin yan palitan ng volume switch. Ayan, palitan na po natin. Ayan, inangat ko po yung pinaka-membrane ng switch para mas madali siyang matanggal. So, volume down po yan, kailangan yan palitan. Kaya nagkaganyan siya, lumalabas ang fastboot dahil shortage po ang volume down. Kusa po yan, nagbo-volume kapag naka-on. So, mahirap lang po yan kapag nalubat ang yung cellphone at kapag i-charge nyo, kagaya noon, or i-on na, ay magpa-fastboot po talaga dahil grounded ang volume. So, kailangan po yan palitan. So, ayan, una, tinanggal ko siya, nilinis ko muna yung... At, ayan, iti-test ko siya. Kapag nag-fastboot yan, ibig sabihin, nasa flex na ang tama. So, ayan guys, dahil natanggal na po natin ang grounded na switch, so nag-normal na po siya. So, hindi na po natin papalitan ng buong power flex or connected po yan sa power at volume. So, naghanap po ako ng brand new na switch volume. So, kahit naman brand new lang ang ilagay natin ay okay lang. So, mas the best pa rin talaga ang mga galing sa unit na power switch kasi matibay po yan. So, dahil volume lang naman yan, bihira lang naman po ginagamit. So, pwede natin lagyan ng replacement. So, mas the best talaga kapag nagpalit kayo ng on-off sa unit kayo kumukuha kasi napakatibay po niyan at talagang magtagal siya. So, ayan guys, nilinis ko na siya. At tunghayan natin mamaya kapag mag-normal ba yung ginawa natin, dalawa. So, dalawa po ang napalitan natin, switch, power switch at volume switch. At inayos na rin natin yung fuse sa boiler resistance. So, ayan, back to kunat na po malubat. Normal na po, hindi na po siya nagpa-fastboot dahil napalitan na po natin ang shorted na button switch. So, ayan. Tatlo po ang inayos dito pero isa lang po ang pinapabayaran ko dito. Kung nagkataon ito sa iba ay sigurado mas malaki ang magagastos dahil lahat po ng parts na pinalitan ay babayaran mo talaga. So dahil naagawa ko na ito dati at ang layo po ng pinanggalingan nito na maayos lang ay nilibre ko na siya. Para naman hindi mas gumasto ng malaki ang may-ari. At napalitan na rin pala ng LCD dito. Kinulit ko talaga siya. Ang sabi niya, dito lang daw ito binuksan. Pero nung nalaman ko na pinalitan pala ng LCD dahil replacement ng LCD, malalaman talaga yan ng mga marurunong na gumagawa kung may napalitan sa loob. Kasi ang sabi na, una at huli daw, dito lang daw ito pinabuksan. Pero nalaman ko pa rin dahil pinapapalitan pa pala niya ng LCD. Kaya yung takip ng battery sa gilid ay hindi na naibalik. So ayan guys, nasolve na po natin ang issue. Hindi na po siya nagbiblink. Lumalabas na po ang charging indicator at nagtutuloy na siya na walang charger. So tinanggal ko po yung charger. So ayan guys, normal na siya, napipindot na lahat. So, ayun, yun lang talaga kadali gawin, ang bootloop problem at yung mga on-off. So, napakasimple lang po. Sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Ayan, normal na ang button. Volume down. Switch. Naglalak na siya. Kanina kasi ang switch po nito, sobrang tigas siya pindutin. So, ngayon, nakaangat na po ang flex. So, normal na po siya. So, sinubukan ko rin siya. Ayan, hindi ko po maano yung password dahil mayroong password. At sinubukan ko siya, i-restart kung magbo-bootloop pa ba siya. So, ayan guys. Tingnan na po natin. Kapag magtuloy po yan, ay ibig sabihin ay normal na. So, mababa po ang percentage ng battery, pero kinaya po niya. So, ibig sabihin, normal na po talaga ang paggawa nito. Ayan, nilinis ko muna. Para man mas kaakit-akit ang pagbalik natin. At satisfied po ang nagpapaayos. So, ayan guys, normal na po siya. Wala na pong sakit sa ulo. Ang volume on off, okay na. Ang volume down, okay na. Volume up.
wala na pong ibang issue. So yun lang guys, sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at sana suportahan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa video.